Ang kwento ay nag-umpisa sa isang abandonadong lugar. At ang ating bida ay nakasabit mula rito. Sa ilalim niya naman ay ang mga gutom na mga zombie. At ang mga taong pinapanood naman siya ay ang kanyang girlfriend at ang bagong boyfriend nito. Ang pukpok na girlfriend ng ating bida ay tinawag ang pangalan ng ating bida na si Jiang Xiaoyong. Sinabi ng babaeng bruha na patay na daw ang mga kaibigan niya, kaya naman wala na daw kahulugan ang mabuhay pa siya. Si Xiaoyong naman ay nagagalit dahil sinisisi niya ang kanyang sarili, dahil kung hindi daw dahil sa kanyang katangahan, hindi daw sana mamamatay ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa galit ni Xiaoyong sinabi niyang deserve daw mamatay ng kanyang girlfriend na bruha ng masaklap na kamatayan. Ang babaeng bruha naman ay kiniskis ang kanyang kokomelon sa kanyang bagong boyfriend at tinawanan lang si Xiaoyong. Sinabi naman ng bagong boyfriend ng babaeng bruha na pahirapan daw nila si Xiaoyong ng dahan-dahan para maibsan ang galit ng babaeng bruha. Ang lalaki ay nagpasalamat kay Xiaoyong dahil daw sa kanya may mga supplies na sila na tatagal daw ng mga ilang buwan. Kasabay nun may pinindot din ang lalaki na isang device. Si Xiaoyong naman ay nagsimula ng mahulog sa mga napakaraming zombie. Ang mga gutom na mga zombie naman ay mabilis pumunta kay Xiaoyong at sinimulan na siyang kainin at tila ito na din ang kanyang katapusan. Habang kinakain siya ng mga zombie, sinabi niya sa kanyang sarili na kapag nabuhay daw siya maghihiganti daw siya sa babaeng girlfriend niya na si Kujing. Ang ating bida ay bigla namang nagising habang gulat na gulat. Sa harap niya naman ay may nagsasalitang babae. At tinanong si Xiaoyong kung bakit hindi siya nilagay nito sa house deeds. Tinanong din ng babae kung mahal niya daw ba talaga siya. Si Xiaoyong ay tila naguguluhan sa mga nangyayari at iniisip na mukhang siya ay muling nabuhay. Habang galit na galit, iniisip ng ating bida na noong nakaraang buhay niya, inaangkin lahat ni Kujing ang lahat ng kanyang mga pamana mula sa kanyang mga magulang, dahil doon naging isa siyang homeless na tao noong nakaraang buhay niya. Iniisip din ni Xiaoyong na hindi magtatagal magiging zombie na ang karamihan sa mga tao, at magkakaroon ng matinding kaguluhan sa buong mundo. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan noon, sila ay nakagawa ng isang safe zone para makasurvive sa gitna ng apocalypse. Hindi din daw naisip ni Xiaoyong na isa pala talagang bruha si Kujing at nagkukunwari lamang noon na wala nang mapupuntahan. Noong makapasok na siya sa base nila Xiaoyong, palihim niya na binuksan ang gate nila Xiaoyong. Habang nagsasalita si Kujing sa harapan ni Xiaoyong, tinitigan niya lang naman ito dahil alam niya na ang totoong ugali nito. Si Kujing ay muli namang tinanong si Xiaoyong kung may naririnig pa ba siya sa kanyang sinasabi. Ngunit mula sa background iniisip lang ni Xiaoyong na napakasama daw talaga ng babaeng ito. Habang galit na si Xiaoyong sa kanyang kalooban, sinabi niyang hindi siya pwede magpadalos-dalos sa kanyang gagawin. Sinabi din naman ni Kujing na bibigyan niya daw si Xiaoyong ng 1 linggo para pag-isipan ang kanyang mga sinabi. Si Xiaoyong naman ay hindi na nakatiis at pinalabas niya na si Kujing sa kanyang bahay. Ang bruha naman ay biglang nainis at nagulat dahil sa kakaibang ikinilos sa kanya ni Xiaoyong. Habang nasa pintuan, tumingin naman si Xiaoyong sa orasan at nakitang may 1 buwan pa daw siya bago mangyari ang apocalypse sa buong mundo. Bigla din siyang nagulat dahil biglang may lumitaw na system sa kanyang harapan. Sinabi ng system na may misyon daw si Xiaoyong at yun ay ang mag-prepare sa darating na apocalypse. Ang binigay na misyon ng system ay kailangan niya daw magkaroon ng 1 lupa at pang 1 taon na supply. Kapag natapos din daw ni Xiaoyong ito magkakaroon siya ng 10 points bilang reward. At ito ay pwede niya gamitin para bumili ng mga item sa store ng system. Napatanong naman si Xiaoyong kung ano nga daw ba ang pwede niya mabili sa store ng system. Ang system naman ay pinakita ang mga pwede niya mabili sa loob ng store ng system na kung saan pwede siya palakasin nito. Nang malaman ito ni Xiaoyong siya naman ay nagulat. Naalala din ni Xiaoyong noong nakaraang buhay niya daw grabe siya magtipid para maibigay daw ang mga kagustuhan ni Kujing habang siya naman ay naging isang malnourished na. Kaya naman gamit ang kanyang cellphone, binuksan niya ang isang food delivery app at iniisip na sa oras daw ng apocalypse wala na daw siyang matitikman na masasarap na pagkain. Ang gabi ay sumapit na sa kondo ni Xiaoyong at ang mga pagkain ay nakasalang na sa mesa. Ang ating bida naman ay iniisip kung ano nga daw ba ang lasa ng isang karne ng baboy na nagkakahalaga ng 300 yuan. Ito ay tinikman na ni Xiaoyong at ito ay ikinagulat niya naman dahil sa sobrang sarap daw nito. Si Xiaoyong ay hindi na nakapagpigil sa pagkain dahil sa sarap daw ng mga pagkain. Nang siya ay patapos na kumain, bigla namang nagring ang kanyang cellphone. Ang tumawag pala sa kanya ay ang kaibigan ni Kujing na si Shuya, kaya naman iniisip ni Xiaoyong na malamang nagsumbong na daw si Kujing sa kanyang kaibigan.
Ito ay sinagot niya na at bigla namang nagsimula na din sumigaw ang babae sa kabilang linya. Kaya naman halos mabingi na si Xiaoyong. Dahil sa galit ni Xiaoyong, sinigawan niya din si Shuya at sinabing bahala na daw ang magkaibigan sa kanilang sariling buhay. Ang babae sa kabilang linya ay nagsasalita pa, ngunit pinatayan na siya ng tawag ni Xiaoyong. Si Xiaoyong ay muling pinagpatuloy ang kanyang pag-relax, iniisip niya din na kailangan niya daw bumili ng lupa na gagawan niya daw ng isang fortress. Dapat ito din daw ay malapit sa gubat at pagkukuhanan ng supply ng tubig. Makalipas ang ilang oras, si Xiaoyong ay nasa ibang lugar na. Ang babae naman ay magalang na tinanong si Xiaoyong kung naghahanap daw ba siya ng rerentahan o kaya naman bibilhin na bahay. Habang magsasalita pa lang si Xiaoyong, may dumating naman na isang lalaki at tinawag ang babae na si Xiaoning. Sinabi ng manager ng real estate na may mga dumating daw na mga delivery ng mga toilet paper, kaya naman asikasuhin daw ito ni Xiaoning. Sinabi naman ni Xiaoning na may kliyente daw siyang inaasikaso. Si Manager Zhu naman ay sinabing mukhang nakalimutan na daw ang tinuro niya kay Xiaoning, kaya naman pumunta na daw ito sa likod. Sinabi niya din na hindi naman daw mukhang bibili si Xiaoyong ng kahit na ano. Nagsalita naman si Xiaoyong at tinanong kung bakit daw siya nang mamaliit ng isang tao. Nabigla naman si Manager Zhu dahil daw sa lakas ng loob ni Xiaoyong para pagsalitaan siya ng isang pulubi. Si Manager Zhu ay muling nagsalita at sinabing kahit mukhang toilet paper ay baka hindi daw kaya bilhin ni Xiaoyong. Si Xiaoyong naman ay nag-umpisa ng magalit dahil sa kanyang mga naririnig. Si Xiaoyong naman ay sinabing magsisisi daw si Manager Zhu sa kanyang pagmamaliit sa kanya. Habang nilalabas ni Xiaoyong ang kanyang black card, sinabi niyang hindi siya nandun para magrenta o magbenta ng bahay, dahil nandun daw si Xiaoyong para bumili ng lupa, na ikinagulat naman ni Manager Zhu at Xiaoning. Pati ang ibang tao sa lugar ay nagulat dahil napakamahal daw ng lupa na binibenta ng kumpanya. Si Xiaoning ay agad tinawag si Xiaoyong para i-assist siya. Habang naiinis, si Manager Zhu naman ay hindi pa din naniniwala na kaya bumili ni Xiaoyong ng lupa, at iniisip din na puro salita lang daw si Xiaoyong. Habang nakaupo si Xiaoyong, pinakita naman ni Xiaoning ang available nilang mga binibenta na lupa. Si Xiaoyong ay sinabing hindi niya kailangan ng brochure, dahil sasabihin niya na lang daw kay Xiaoning ang tipo ng hinahanap niyang lupa. Kaya naman sinabi ni Xiaoning na ilahad daw ni Xiaoyong ang tipo niya ng lupa. Sinabi naman ni Xiaoyong na gusto niya ng malapit sa bundok, at madali puntahan na may malapit ding resources din ng pagkukuhanan ng tubig, at maganda din daw kung may mga buildings ito o kaya naman mga factories. Si Xiaoning ay sinabing isipin niya daw kung meron nga daw silang ganong tipo ng lupa. Si Manager Zhu naman ay nirekomenda ang lupa na nasa East District. Ngunit si Xiaoning naman ay sinabing ito ay city land na may mga hindi gumagana na factories, kaya naman hindi daw nila ito pwede ibenta sa mga kliyente. Si Manager Zhu naman ay sinabing kahit anong sabihin nila hindi naman daw bibili ng lupain si Xiaoyong. Tinanong naman ni Xiaoyong kung meron nga ba ang East District ng lahat ng hinahanap niya. Sinabi naman ni Xiaoning na meron lahat ng hinahanap ni Xiaoyong doon, ngunit hindi pa daw tapos ang mga factories dito, dahil tinakbuhan daw sila ng mga construction team na gumagawa dito. Si Xiaoyong naman ay tinignan ang lokasyon at blueprint ng East District, at iniisip na okay na daw ang lokasyon na ito para sa kanya. Si Xiaoyong ay sinabing kukunin niya na daw ang lupa na ito, tinanong niya din kung ngayon na daw ba magpipirmahan ng mga papeles. Si Xiaoning naman ay nagulat dahil sa bilis magdesisyon at bumili ni Xiaoyong. Habang naiinis sa likod si Manager Zhu, muling tinanong naman ni Xiaoning kung sigurado nga daw bang bibilhin ni Xiaoyong ang lugar na may hindi tapos na mga factories. Sinabi naman ni Xiaoyong na sigurado daw siyang bibilhin niya ito, hindi na din daw siya makapaghintay na mapahiya si Manager Zhu sa pagmamaliit niya sa kanya. Si Manager Zhu ay napahiya dahil tapos na si Xiaoyong magbayad ng paunang bayad sa lupa. Hindi din siya makapaniwala na binili ni Xiaoyong ang walang kwentang lupa. Si Xiaoyong ay sinabihang huwag na daw mayabang sa susunod si Manager Zhu. Ang mga tao naman sa paligid ay kanina pa pala naka-video, at hinihintay na mapahiya daw si Manager Zhu, sila ay tuwang-tuwa dahil napahiya nga daw talaga si Manager Zhu. Si Xiaoyong ay natapos na ang isang misyon na binigay ng system. Si Xiaoyong ay sinabing tapos na daw siyang bumili ng lupain, at ang susunod naman daw ay ang mga supply. Ang matabang pinampalit naman ni Kujing kay Xiaoyong noon ay nakita si Xiaoyong, at nagtataka ito kung ano ang ginagawa ni Xiaoyong sa lugar na ito. Si Kujing naman ay kakatapos lang maglagay ng cutics sa kanyang daliri. At biglang may tumawag sa kanya. Ang matabang lalaki naman na nakasalubong si Xiaoyong kanina ay sinabing bumili daw si Xiaoyong ng lupa sa real estate company ngayong araw.
Nagtaka naman si Kujing kung saan naman daw kinuha ni Xiaoyong ang pinambili nito. Sinabi naman ng lalaki sa kabilang linya na milyon-milyon daw ang halaga ng lupa, at nakapagpaunang bayad na din daw si Xiaoyong dito ng 300,000 yuan. Si Kujing naman ay galit na galit at sinabing walang hiya daw si Xiaoyong, dahil sa paggamit daw nito ng pera niya. Sinabi din naman ng lalaki na hahanapin niya daw si Xiaoyong, at tatanungin ito kung anong nangyayari. Sinabi naman ni Kujing na ipapahiya niya daw si Xiaoyong online. Si Xiaoyong ay nakauwi na, at iniisip kung saan siya kukuha ng pera para ipambili ng mga supply na kailangan niya. Ilang saglit pa may biglang kumakatok naman ng malakas sa kanyang pintuan, na ikinagulat naman ni Xiaoyong. Tinanong ni Xiaoyong kung ano daw ginagawa ng dalawa sa kanyang bahay. Si Kujing ay sinabing walang hiya daw si Xiaoyong para gastusin ang pera niya. Nagugulat naman si Xiaoyong dahil sa mga sinasabi ni Kujing. Sinabi naman ni Kujing na magiging asawa niya daw siya balang araw, kaya naman pera niya daw ang lahat ng pera ni Xiaoyong, at pati din daw ang lupang binili ni Xiaoyong ay sa kanya din daw dapat. Si Xiaoyong naman ay sinabing nababaliw na daw si Kujing, dahil sa mga pinagsasabi nito. Sinabi naman ni Xiaoyong na napakarami niya daw nakatagong pera, hindi na din daw siya gagastos ng kahit na anong sentimo kay Kujing, dahil alam niya na daw ang tungkol sa kabet ni Kujing na matandang lalaki na si Li Suhong. Si Kujing naman ay nainis, at iniisip kung paano daw nalaman ni Xiaoyong ang tungkol sa kanyang kabet. Ang kaibigan naman ni Kujing ay sinabing hindi lang daw sila nagkakaintindihan. Ngunit si Xiaoyong naman ay sinabing hindi niya na daw girlfriend si Kujing, sinabi niya din na pumunta na lang daw si Kujing sa matandang kabet niya. Sinabi ni Xiaoyong na umalis na daw sila, dahil nainis daw siya sa kanila. Si Kujing ay hindi makapaniwala, dahil maingat naman daw sila ng kanyang kabet, kapag nagho-hotel silang dalawa para makapag-tsoktsakan. Habang nasa harap ng elevator, tinanong naman ni Shuya si Kujing kung totoo nga daw ba nakabet niya ang matandang lalaki na tinutukoy ni Xiaoyong. Si Kujing naman ay sinabing masarap daw magromansa ang matandang lalaking yon, kaya naman napapadalas daw ang kanilang pagkikita at pakikipagtsoktsakan sa isa't isa. Ang dalawa ay nagpasya na mag-isip na daw muna ng plano. Ang elevator ay nagbukas na habang nakatalikod si Kujing. Ang kaibigan naman niya ay pinag-iisipan na agawin si Xiaoyong para sa kanyang pansariling kapakanan. Habang nasa biniling lupain na si Xiaoyong, tinanong niya naman ang foreman kung gaano daw katagal abutin bago matapos ang kontraksyon sa lugar. Ang foreman naman ay sinabi ang mga kanilang mga ilalagay at pinapagawa ni Xiaoyong sa lugar. Tinanong niya din kung sino daw ba ang nakaaway ni Xiaoyong para gawin ang lahat ng ito. Si Xiaoyong naman ay sinabing mas maganda daw kung unti lang daw ang nalalaman ng foreman. Ang foreman naman ay sinabing hindi daw kakayanin ito ng isang buwan para matapos. Si Xiaoyong ay sinabi naman na kung hindi daw nila kaya, kukuha na lang daw siya ng ibang kontraktor na kayang gawin ito. Sinabi naman ng foreman na kakayanin naman daw nila ito tapusin ng isang buwan, ngunit mas mapapagastos nga lang daw si Xiaoyong. Tinanong naman ni Xiaoyong kung magkano nga daw ba ang kailangan ng foreman. Ang foreman naman ay sumenyas ng dalawa sa kanyang daliri, at sinabing ganon daw kalaking halaga ang kailangan bayaran ni Xiaoyong para sa mabilisang trabaho. Habang nakangiti, tinanong naman ni Xiaoyong kung 20 milyon nga daw ba ang kailangan ng foreman. Sinabi naman ng foreman na tama si Xiaoyong. Sinabi din ng foreman na magpaunang bayad daw si Xiaoyong ng 5 milyon at pwede na daw silang mag-umpisa sa kanilang project. Sinabi naman ni Xiaoyong na magbabayad daw siya after 1 week ng 5 milyon, kaya naman mag-umpisa na daw silang magtrabaho. Nagulat at nag-aalala naman ang foreman sa sinabi ni Xiaoyong. Sinabi naman ni Xiaoyong na kapag hindi daw siya nagbayad sa pinangako niyang araw, sa kanila na lang daw ang lupain na ito bilang kolateral, kaya naman agad pumayag na ang foreman sa kasunduan. Mula sa likod naman ay dumating ang kaibigan ni Kujing at kinamusta si Xiaoyong sa ginagawa nito. Habang nagtataka si Xiaoyong, nagsimula naman na ang kaibigan ni Kujing na ikiskis ang kanyang kokomelon sa braso ni Xiaoyong. Habang ikinikiskis ni Shuya ang kanyang kokomelon, tinanong niya naman si Xiaoyong kung ano daw ang ginagawa niya sa lugar. Sa isipan naman ni Xiaoyong ay kasama daw ni Kujing si Shuya sa pagkuha ng kanyang yaman noon, kaya naman pagbabayadin niya rin daw ito. Si Xiaoyong ay sinabi kay Shuya na kung ano daw ang ginagawa nito. Habang kapit na kapit si Shuya, tinanong niya naman si Xiaoyong kung magtatayo nga daw ba siya ng villa sa lugar na ito. Pumiglas na si Xiaoyong sa mga delikadong kokomelon ni Shuya, at sinabing wala daw itong pakialam kung anuman ang kanyang ginagawa. Nagtataka naman si Shuya dahil hindi naging epektibo ang kanyang teknik ng pagkiskis ng kokomelon. Si Xiaoyong ay umalis na at tinuruan ang mga trabahador kung ano ang mga gusto niya gawin sa ginagawa ng mga ito.
Si Shuya ay desididong makuha ang loob ni Xiaoyong. Balak niya din daw kaawayin si Kujing kung yun ang kinakailangan para mapasakamay ni Shuya ang yaman ni Xiaoyong. Si Xiaoyong ay sinanla na ang kanyang bahay ng 3 milyon sa bangko. Ito ay hindi pa din daw sapat na pabayad sa mga construction worker, kaya naman kailangan niya pa daw ng ibang pagkukuhanan ng pera. Si Xiaoyong ay iniisip na magiging permanente naman na daw ang apocalypse na ito, kaya naman pwede niya daw ibenta ang bahay niya sa maraming tao. At hindi na din daw ito mababayaran dahil sa apocalypse na magaganap sa buong mundo. Si Xiaoyong ay nagpasya ng gawin ito. Mula sa pintuan naman ni Xiaoyong may kumakatok. At sinasabing buksan daw ni Xiaoyong ang pintuan. Si Xiaoyong naman ay iniisip na ang matanda na naman daw ang kumakatok. Binuksan na ni Xiaoyong ang pintuan habang iniisip na isang mayaman daw na tao ang matanda. Ang una at pangalawang palapag daw sa ilalim niya ay pagmamay-ari daw ng matanda at balak din daw nito bilhin ang kanyang lugar. Iniisip din ni Xiaoyong na hindi niya daw binibenta ang kanyang bahay dahil nireserba niya itong bahay para sa kanila ni Kujing dahil sira na ang relasyon nila ni Kujing. Sinabi ni Xiaoyong na ibebenta niya na daw ito sa matanda. Ang matanda ay sinabing wala na naman daw si Xiaoyong sa bahay nito kagabi at pumunta na naman daw siguro sa club. Sinabi naman ni Xiaoyong na bago mag-10 kagabi nakauwi na siya at natulog, ngunit ang matanda naman ay sinabing wala daw siyang pakialam. Si Xiaoyong ay sinabing tumigil na daw ang matanda dahil ibebenta na daw ni Xiaoyong ang kanyang bahay sa matanda. Hindi naman makapaniwala ang matanda at tinanong kung seryoso nga daw ba si Xiaoyong sa kanyang sinasabi. Ibebenta daw ni Xiaoyong ang kanyang bahay, ngunit may isang kondisyon daw siya sa matanda na agad naman tinanong ng matanda kung ano ito. Sinabi ni Xiaoyong na kailangan daw magbayad agad ng matanda ng 5 milyon sa kanya, kasabay nun titira pa daw siya sa bahay na ito. Habang pinapagawa niya daw ang kanyang bagong lilipatan na bahay. Ang matanda naman ay walang masabi sa sinabi ni Xiaoyong. Kaya naman kung hindi daw pumapayag ang matanda kalimutan niya na lang daw ang sinabi ni Xiaoyong. Ang matanda ay agad namang pumayag at sinabing kailangan daw ni Xiaoyong pumirma ng kontrata para maiwasan daw ang pag-atras ni Xiaoyong sa kanilang kasunduan. Si Xiaoyong naman ay sinabing wala naman daw problema doon dahil handa naman daw siyang pumirma sa kasunduan. Umalis na ang matanda, habang si Xiaoyong naman ay nagpapasalamat sa matanda, dahil sa libreng pera daw na ibibigay nito. Si Xiaoyong ay may 8 milyon na, dahil sa nilipat na pera ng matanda sa kanyang bangko. Ang eksena ay nalipat sa isang malaking supermarket, kung saan si Xiaoyong ay mabilis na nagtutulak ng pushcart. Ang lalaki naman ay nagugulat, at sinabing wala daw sa tamang pag-iisip si Xiaoyong. Habang ang isang babae naman ay sinabing lumayo na daw sila kay Xiaoyong. Mula sa nagbabanggaang pushcart, si Xiaoyong ay nakaipon na ng napakaraming pushcart na puno ng mga groceries. Ang babae ay nagtataka kay Xiaoyong kung bakit ang dami daw ng pinapamili nito. Habang ang isang lalaki naman ay sinabi na mukhang may isang baliw na naman daw ang naniniwala na may darating na matinding disaster sa buong mundo. Si Xiaoyong ay natapos na ang kanyang task na kumuha ng pang 1-year supplies na pagkain, kaya naman natanggap niya na ang kanyang 10 points mula sa misyon. Si Xiaoyong ay nasa shop na at tinitignan ang mga pagpipilian. Si Xiaoyong ay napagpasyahan na piliin daw ang protagonist supply box. Si Xiaoyong ay wala nang natirang points, ngunit nabili niya naman na ang supply box na kanyang gusto. Ang laman naman nito ay isang space ring, kung saan pwede siya maglagay ng kahit na ano dito. Tumitigil din daw ang oras dito, ito din daw ay may lawak na 500 square meter ayon sa system. Si Xiaoyong naman ay masaya dahil sa ganda daw ng kanyang nakuhang item. Iniisip din ni Xiaoyong na kapag naglagay daw siya ng mga fresh na pagkain dito, hindi daw ito masisira. Ang system ay muling nagbigay ng bagong misyon, at ito ay ang kumuha si Xiaoyong ng supplies na tatagal ng 10 taon, kapag natapos daw ito ni Xiaoyong siya ay magkakaroon muli ng 20 points. Mula sa isang gilid naman ay may parating na lalaki kasama ang 2 security guard, tinanong din ng lalaki kung sino daw ang gumagawa ng eskandalo sa lugar. Ang lalaki naman ay biglang nagulat dahil kilala niya mismo si Xiaoyong. Pati si Xiaoyong ay nagulat dahil kilala niya din naman ang lalaking si Yang Tao. Sinabi naman ni Xiaoyong na si Yang Tao daw ay kaklase niya noon sa high school na kung saan isa daw itong sunod-sunuran sa isang bully na si Sheng Se. Binabalak daw siya mabuli ng mga ito noon, ngunit hindi naman daw siya pumapayag magpabuli sa kanila. Si Yang Tao ay nagsalita na, at sinabing ibalik daw lahat ni Xiaoyong ang mga kinuha niya kung ayaw daw nitong maging marahas siya kay Xiaoyong. Si Xiaoyong naman ay sinabing isa pa din daw palang bully si Yang Tao. Sinabi din ni Xiaoyong na ganon daw pala mag-assist ng customer ang kanilang supermarket. Si Yang Tao naman ay galit na galit pa din,
at sinabing bayaran na daw ni Xiaoyong ang kanyang pinamili, kung hindi makakatikim daw talaga sa kanya si Xiaoyong. Ang mga nasa counter ay sinimulan na ang kanilang trabaho. At makalipas ang isang oras, tinanong niyang tao kung magkano nga daw ba ang total na pinamili ni Xiaoyong. Ang babae naman ay sinabing 56,000 yuan daw ang lahat ng pinamili ni Xiaoyong. Siyang tao ay pasigaw pa din na kinakausap si Xiaoyong at sinabing dalian niya daw na magbayad. Gamit ang superpowers ng card ni Xiaoyong, ito ay ginamit niya na. Siyang tao naman ay nagulat dahil naging successful ang pagbayad ni Xiaoyong. Siyang tao ay umalis na matapos na makabayad si Xiaoyong ng kanyang pinamili, ngunit pinigilan naman ni Xiaoyong na makaalis siyang tao ng basta-basta. Habang inis pa din lumingon naman siyang tao at tinanong si Xiaoyong kung ano pa daw ba ang kailangan nito. Dahil sa kabastusan daw niyang tao kanina, sinabi ni Xiaoyong na ibabalik niya daw ang kanyang mga pinamili, kung hindi daw magsosori siyang tao sa kanyang harapan. Siyang tao naman ay nagalit na naman at tinanong si Xiaoyong kung naghahanap nga daw ba ito ng away. Ang mga tao naman sa paligid ay nasaksihan ang mga pangyayari mula pa kanina, at habang naka-video sinabi ng lalaki na ipopost daw nila ito sa TikTok para sumikat at i-bash siyang tao ng mga tao. Kung sakaling hindi daw hihingi ng tawad siyang tao kay Xiaoyong. Sinabi ni Xiaoyong humingi na daw ng tawad siyang tao. Kung hihingi daw siyang tao ng tawad sa kanya, bibili pa daw si Xiaoyong ng 10 beses ng kanyang pinamili. Hindi naman makapaniwala siyang tao sa sinabi ni Xiaoyong, kaya naman sinabi ni Xiaoyong na babayaran niya na daw ng 10 beses ang kanyang mga pinamili kanina. Si Xiaoyong ay muling ginamit ang kanyang card. Siyang tao naman ay muling nagulat dahil muling naging matagumpay ang pagbayad ni Xiaoyong. Si Xiaoyong ay sinabi na humingi na daw ng tawad ang walang kwentang buli na siyang tao. Habang inis na inis pa din siyang tao, bigla naman siyang yumuko at ito ay biglang humingi na ng tawad kay Xiaoyong. Habang hinihimas ni Xiaoyong ang ulo niyang tao na parang isang maamong aso. Sinabi din ni Xiaoyong na huwag daw magpadalos-dalos siyang tao sa susunod sa panghuhusga ng mga tao. Habang paalis na si Xiaoyong, tinanong naman niyang tao na kung ano nga daw ba ang pinaplanong gawin dito ni Xiaoyong. Sinabi naman ni Xiaoyong na may plinaplano daw siyang malaki. Sinabi naman niyang tao na kakailanganin daw ni Xiaoyong ng mga wholesaler kung gusto nga daw nito ng maramihan at makatipid sa kanyang mga bibilhin. Tinanong naman ni Xiaoyong kung meron nga daw bang alam siyang tao na wholesaler. Sinabi naman niyang tao na si Sheng Jie ay nasa wholesale business na daw, kaya naman pwede daw silang lumapit sa kanya para makabili ng wholesale sa kanya. Siyang tao ay tinawagan na si Sheng Jie at sinabing may nahanap daw siyang big-time na buyer. Iniisip naman ni Xiaoyong na nagtratrabaho pa din daw pala siyang tao kay Sheng Jie. Makalipas ang ilang minuto, si Xiaoyong at yang tao ay nasa lugar na at hinihintay na lang si Sheng Jie. Ilang sandali pa, may mabilis na kotse ang padating. Si Xiaoyong ay hindi naman gumalaw sa kanyang kinatatayuan, habang siyang tao naman ay nagulat at bumagsak sa ginawa ng dumating na kotse. Iniisip naman ni Xiaoyong na isa pa din daw arogante si Sheng Jie. Si Sheng Jie naman ay lumabas na habang siya ay naninigarilyo. Siyang tao ay pinakilala na ang kanilang kliyente kay Zheng Se at tinanong kung naaalala niya pa daw ba si Xiaoyong mula sa kanilang eskwelahan. Hindi daw matandaan ni Sheng Se si Xiaoyong, kaya naman muling pinaalala niyang tao na kaklase daw nila si Xiaoyong noong high school. Habang naninigarilyo, sinabi naman ni Sheng Se na naalala niya na daw si Xiaoyong. Sinabi ni Sheng Se na si Xiaoyong daw ay ang isa sa mga tigasin noon sa kanilang eskwelahan. Si Zheng Se ay sinabing hindi naman daw mukhang original ang mga suot ni Xiaoyong, ngunit si Xiaoyong naman ay sinabing binili niya lang naman daw ito sa ukay-ukay. Dahil sa sagot ni Xiaoyong pinagalitan niya siyang tao dahil sinasayang lang daw nito ang kanyang oras. Matapos sipain ni Zheng Se siyang tao, sinabi naman niyang tao na big time daw talaga si Xiaoyong. Si Zheng Se naman ay sinabing matagal na daw siya sa ganitong linya ng trabaho, kaya naman alam niya na daw kung sino ang talagang bibili sa hindi bibili sa kanya. Nagsalita naman si Xiaoyong at sinabing mukhang nagkukulang daw talaga siya sa kanyang aura bilang mayaman dahil kahit ang isang wala daw pinag-aralan ay minamaliit siya. Nainis naman si Zheng Se at tinanong si Xiaoyong kung ano nga daw ba ulit ang kanyang sinabi. Sinabi naman muli ni Xiaoyong ang tungkol sa pangmamaliit ni Zheng Se sa mga tao na tulad niya. Sinabi naman ni Zheng Se na ang tinutukoy niya daw ay ang tungkol sa walang pinag-aralan na sinabi ni Xiaoyong kanina. Sinabi naman ni Xiaoyong na akala niya daw pwede niyang tawagin ng walang pinag-aralan si Zheng Se. Siyang tao naman ay sinabi na ayaw daw ni Zheng Se na tinatawag siyang ganon dahil totoo naman daw na wala siyang pinag-aralan. Si Zheng Se naman ay sinipa na naman siyang tao dahil masyado daw itong madaldal.
Sinabi naman ni Zheng Se na kung hindi daw bibili si Xiaoyong sa kanya ngayong araw ng isang truck ng supply mananagot daw siya sa kanya. Sinabi ni Xiaoyong na itigil daw ni Zheng Se ang paghila ng kanyang damit at ipakita na lang daw ang kanyang bank account number. Makalipas ang ilang segundo nalipat na ni Xiaoyong ang 1,000,000 bilang paunang bayad kay Zheng Se. Mula sa background naman sinabi ni Xiaoyong na hindi daw siya nandoon para makipaglaro dahil balak niya din daw kumuha ng supplies na nagkakahalaga ng 5,000,000 na yuan. At ang natitirang 4 na milyon daw ay ibibigay niya na lang kapag na-deliver na daw nila ang supplies sa kanyang lugar. Si Zheng Se ay tinanong si Xiaoyong kung ano nga daw ba ang kailangan niyang mga supply. Sinabi naman ni Xiaoyong na kukunin niya daw ang lahat, basta ito daw ay nakakain at naiinom. Si Zheng Se ay tinawag na si Xiaoyong para sundan daw siya. Iniisip din ni Zheng Se na marami daw silang mga pa-expired ng mga pagkain, at maswerte din daw siya dahil sa pagdating ng isang bumbong daw na si Xiaoyong. Sila Xiaoyong ay nasa loob na ng bodega. Sinabi naman ni Zheng Se na kapag kinuha daw ni Xiaoyong ang lahat ng nasa lugar, bibigyan niya daw ng 10% discount si Xiaoyong. Ngunit si Xiaoyong ay sinabi naman na depende daw ito sa kalidad ng produkto na bibilhin niya. Matapos makita ni Xiaoyong ang mga pagkain, sinabi niyang ang mga nasa harap ng supply ay maganda pa ang kalidad, ngunit ang mga nasa bandang loob naman ng mga kahon ay malapit na daw ma-expired. Nagulat naman si Zheng Se kay Xiaoyong dahil nalaman daw agad ni Xiaoyong ang tungkol sa trick na ginamit niya. Sinabi din ni Zheng Se na kunin na daw ni Xiaoyong ang mga malapit na ma-expire na pagkain at bibigyan niya din daw si Xiaoyong ng 50% discount sa mga ito. Sinabi naman ni Zheng Se na gusto niya lang daw ibili ng magandang quality ng supplies ang lahat ng 5,000,000 niya. Si Zheng Se naman ay naiinis dahil hindi niya mabebenta ang mga pa-expired niyang paninda. Si Xiaoyong ay muling nagsalita at sinabi naman na may ibang plano daw siya sa mga pa-expired ng mga pagkain. Tinanong naman ni Zheng Se kung anong plano naman daw ito. Sinabi naman ni Xiaoyong na kukunin niya din daw ang mga pa-expired ng mga pagkain at matapos daw ang isang buwan babayaran daw ni Xiaoyong ang mga ito. Tinanong naman ni Zheng Se na baka hindi na daw magbayad si Xiaoyong kung mag-expired na ang mga ito sa susunod na buwan. Sinabihan naman siya ni Xiaoyong na magbabayad daw siya at kung gusto daw ni Zheng Se gagawin niya pa daw kolateral ang kanyang bahay. Si Xiaoyong ay lumapit kay Zheng Se at sinabing kahit ang expired na pagkain magkakaroon din daw ng halaga sa susunod na buwan. Si Zheng Se naman ay nagtataka at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Xiaoyong, kaya naman tinanong niya si Xiaoyong. Habang may tumatawag sa cellphone ni Xiaoyong, sinabi niya naman kay Zheng Se na huwag daw siyang maraming tanong at ay deliver na lang daw ang mga order niya sa tamang oras. Si Xiaoyong ay sinagot na ang tawag at mukhang ito ay gusto bilhin ang bahay ni Xiaoyong. Si Xiaoyong ay nagpaalam na sa dalawa at sinabing may importanteng lakad pa daw siya. Habang nasa malayo na si Xiaoyong, tinanong naman niyang tao kung mali na daw ba na pinapunta niya si Xiaoyong dito. Si Zheng Se naman ay nagtataka kung paano daw yumaman si Xiaoyong. Mula sa bag ng pera, ang matanda ay inaabot na ang pera kay Xiaoyong at sinabing permahan na daw ni Xiaoyong ang kasunduan nila. Si Xiaoyong ay iniisip na hindi man lang daw chinek ng mabuti ng matanda ang kanyang loob ng bahay kanina. Nagtataka din si Xiaoyong kung bakit mukhang nagmamadali daw ang matanda. Kaya naman tinanong niya ang matanda kung bakit parang nagmamadali ang matanda. Ang matanda naman ay sinabing matagal na daw siyang naghahanap ng titirahan nila ng kanyang apo. Sa tagal daw noon ang bahay lang daw ni Xiaoyong ang kanilang nahanap na malapit sa eskwelahan ng kanyang apo. Kaya naman pinakiusapan niya si Xiaoyong na huwag na umatras pa sa kanilang kasunduan kanina. Habang nakangiti sinabi naman ni Xiaoyong na napaka-honest daw ng matanda. Sinabi niya din na paano daw kung taasan niya bigla ang presyo ng bahay niya. Ang matanda naman ay nagulat at sinabing yun na daw ang halos lahat ng ipon nila. Si Xiaoyong ay sinabing huwag na daw mag-alala ang matanda dahil hindi naman daw atras si Xiaoyong sa kanilang kasunduan. Si Xiaoyong ay pumirma na sa papel ng kasunduan nila ng matanda. Kaya naman ang matandang lalaki ay masayang-masaya na. Ang matandang lalaki ay nagpaalam na at sinabing ipagpatuloy na daw ni Xiaoyong ang kanyang mga ginagawa. Sinabihan din naman ni Xiaoyong ang matanda na mag-ingat din daw pauwi. Iniisip naman ni Xiaoyong na napaka-honest daw ng matanda at malamang pati daw ang apo nito, kaya naman iniisip niyang hindi daw magtatagal ang mag-apo sa darating na apocalypse. Habang paalis na ang matanda tinawag niya naman ito at tinanong kung saan sila tumutuloy ng kanyang apo ngayon. Ang eksena ay nalipat na sa construction site. Ang foreman ay tinanong si Xiaoyong tungkol sa pangalawang bayad niya. Sinabi naman ni Xiaoyong na huwag daw mag-alala ang foreman dahil ibibigay niya daw ito. Ang foreman ay pinakita ang kanilang mga ginawa sa paligid
at sinabing nasa 80% na daw ang natatapos nila sa project. Tinanong din ni Xiaoyong kung ready na din daw ba ang warehouse, na agad naman sinang-ayunan ng foreman. Si Xiaoyong naman ay tinawagan na si Zheng Se, at sinabing umpisahan na daw nitong mag-deliver ng kanyang mga pinamili. Ilang oras pa ang nakalipas, mga order ni Xiaoyong ay malapit na matapos ilipat. Sinabi din ni Xiaoyong na ihiwalay daw nila ang mga nabubulok na pagkain sa mga hindi nabubulok. Ilang oras pa sumapit na ang gabi, at natapos na din ang paglilipat ng mga pinamili ni Xiaoyong. Habang nakatayo sa kanyang mga pinamili, masaya namang sinabi ni Xiaoyong na sa wakas natapos din daw siya. Ang system ay binigay na din ang reward ni Xiaoyong na 20 points dahil sa misyon na kanyang natapos. Si Xiaoyong ay bigla namang nagulat dahil may mga bagong item sa shop ng system. Ang pagpipilian ay lumabas na, at iniisip naman na bilhin ni Xiaoyong ang Ability Awakening. Ito ay binili niya na, at ito ay nagkakahalaga ng 10 points. Kaya naman nabawasan siya ng 10 points at may 10 points na lang din siya mula sa kanyang 20 points kanina. Ang ability na nakuha ni Xiaoyong ay isang ability na kaya makita kung gaano katapat ang taong nakapaligid sa kanya. Dahil sa magandang skill na ito, masayang-masaya si Xiaoyong dahil magagamit niya daw ito lalo na sa early stage ng apocalypse. Si Xiaoyong ay muling nakatanggap na naman ng misyon sa system, at ito ay ang maghanda si Xiaoyong ng kanyang mga armas para sa darating na apocalypse. Si Xiaoyong naman ay masaya dahil yun naman daw talaga ang balak niyang gawin ngayong gabi. Sa isang malalim na gabi sa isang black market, dito ay nagsama-sama ang mga nagbebenta at mga bumibili. Habang naglalakad si Xiaoyong, maririnig sa background ang mga taong bumibili at mga nagtitinda. Si Xiaoyong ay biglang napatingin sa pamilyar na boses na kanyang narinig. Ito pala ay ang kabit ni Kujing na si Li Shuhong. Siya ay bumibili ng alahas sa napakababang presyo. Tinatakot niya din ang nagtitinda para ibigay sa kanya ng mura ang kanyang gusto bilhin. Si Xiaoyong naman ay iniisip na isang peke lang daw ang pinapamili ni Li Shuhong. Sigurado din daw ito na ibibigay niya ito kay Kujing na naiisahan daw ng matabang lalaki dahil sa pamimigay ng mga pekeng alahas. Mula sa mga nagtitinda ng mga patalim, si Xiaoyong ay napalingon dito at sinabing nakita niya na daw ang kanyang hinahanap sa lugar. Si Xiaoyong ay lumapit na sa tindero at tinanong kung may mas maganda pa daw ba silang benebenta bukod sa mga ito. Sinabi naman ng tindero na may hasahan daw siyang benebenta kung gusto daw mapaganda ni Xiaoyong ang sandata, gamitin niya daw ito. Seryosong sinabi naman ni Xiaoyong na wala daw maganda sa benebenta ng tindero. Ang tindero naman ay seryoso din na sinabi na kung naghahanap daw ba si Xiaoyong ng away. Ngunit biglang may dumating na pera sa account ng tindero na ipinagtaka niya naman. Si Xiaoyong pala ang nagbigay ng pera sa lalaki, at sinabing seryoso daw siya sa kanyang sinasabi na gusto niya bumili ng mas maganda pa sa mga nakadisplay dito sa labas. Ang tindero ay sinabihan ang kanyang kasama na bantayan daw ang kanyang stall. Sinabi ng lalaki na sundan daw siya ni Xiaoyong, dahil hindi daw maganda sa labas nila pag-usapan ang mga ganitong klase ng bagay. Mula sa isang gusali, ang lalaki ay tinitinda ang baril na napakaliit kay Xiaoyong, kaya naman sinabi ni Xiaoyong na hindi daw ganon kapangit ang kanyang hinahanap. Ang tindero naman ay natulala. Muling sinabi ng lalaki kung gaano daw kaganda ang baril na yon. Ngunit si Xiaoyong naman ay sinabing binigyan niya daw ng 200,000 ng lalaki. Kaya naman hindi daw maganda ang ginagawa ng lalaki na bentahan lamang siya ng napakapangit na baril na nasa kanyang harapan. Nagtataka naman ang lalaki sa sinasabi ni Xiaoyong. Kaya naman sinabi ni Xiaoyong na 10% pa lang daw ang kanyang paunang bayad dahil gusto niya daw bumili ng 2 million worth na mga baril. Napatanong naman ang lalaki kung bakit pumunta si Xiaoyong sa kanya para bumili ng ganon kadami na order. Sinabi naman ni Xiaoyong na kung hindi daw kaya ng lalaki ay sabihin niya na lang daw para makaalis na siya. Ang lalaki biglang nagpaalam saglit at maghintay lang daw si Xiaoyong. Ang lalaki ay nilak ang pintuan at tumingin sa bintana. At sinabing nahanap daw ni Xiaoyong ang tamang tao para sa mga ganitong bagay. Ang lalaki ay lumapit at bumulong kay Xiaoyong na ilista niya daw ang mga kailangan niya at siya na daw bahala dito. Sinabi niya din na magdala daw ng cash si Xiaoyong dahil sigurado daw na mahahanap niya ang lahat ng kailangan ni Xiaoyong. Ang dalawa ay palabas na sa gusali. Mula sa isang gilid naman may nakakita kay Xiaoyong. Si Li Shuhong ay sinabing hindi niya inaakala na makikita niya daw si Xiaoyong sa lugar na ito. Sinabi niya din na mayaman daw pala si Xiaoyong, kaya naman daw pala iniiwasan niya na si Kujing. Tinanong din ni Li Shuhong na kung binebenta na daw ba lahat ni Xiaoyong ang kanyang kayamanan para mabuhay ng matiwasay. Si Xiaoyong naman ay nakangiti at iniisip na gamitin ang bago niyang ability. Ito ay ginamit niya at nakita ang mga totoong reaksyon ng mga taong kaharap niya sa kanyang harapan.
Sinabi din ni Xiaoyong na isang napaka-useful daw ng abilidad na ito. Sinabi ni Xiaoyong na bagay daw ang mga second-hand na mga alahas kay Kujing, dahil second-hand lang din naman daw si Kujing, dahil ito ay pinagsawaan na daw ni Xiaoyong. Dahil sa sinabi ni Xiaoyong nainis naman si Li Shuhong. Tinanong ng lalaking tindero kung kilala nga daw ba ni Xiaoyong ang matandang lalaki. Sinabi ni naman Xiaoyong na kaaway niya daw ito. Ang mga lalaki ay pinaalis na si Xiaoyong, at sinabing sila na daw bahala turuan ng leksyon ang kaaway ni Xiaoyong. Si Li Shuhong ay natataranta sa kanyang sitwasyon. Pinakiusapan niya din ang mga lalaki na pag-usapan na lang daw nila ang nangyayari. Ilang sandali pa si Li Shuhong ay napabagsak na, at iniisip na makakabawi din daw siya kay Xiaoyong balang araw. 2 araw na ang nakaraan sa base ni Xiaoyong. Ang truck ng mga armas ay dumating na, kaya naman binigyan na siya ng system ng panibagong points dahil sa kanyang natapos na misyon. May bonus reward din si Xiaoyong na natanggap. Ito ay isang potion na plus 2 points sa kanyang pisikal na lakas. Natuwa naman si Xiaoyong dahil sa kanyang natanggap na bonus. Ang potion ay nasa kamay na ni Xiaoyong at handa na gamitin ito sa kanyang sarili. Si Xiaoyong ay nakaramdam ng hindi maganda sa kanyang katawan matapos gamitin ang potion ng pagpapalakas. Ilang sandali pa, si Xiaoyong ay nakaramdam na lumakas na daw siya. Si Xiaoyong ay muling binuksan ang shop ng system at muling bumili ng potion na pampalakas. Ilang saglit pa si Xiaoyong ay may 8 points na sa kanyang physical strength at kaya niya na din mag-super saiyan. Si Xiaoyong ay nakita ang mga bakal sa isang gilid at balak niya daw ito gamitin. Hawak na ni Xiaoyong ang bakal at iniisip na susubukan niya daw ang lakas niya dito. Sumipa na si Xiaoyong at nagawa niya namang mapiklo ang matabang bakal. Ito ay dumama din sa pader. At sa lakas ng impact nito nagkaroon ng crack ang pader. Mula sa background iniisip naman ni Xiaoyong na hindi na daw siya madaling matatalo ng sinuman, lalo na daw ng mga zombie. Si Xiaoyong ay naghanda na din para ilipat ang kanyang mga armas. Gamit ang mahiwagang singsing nilipat na ni Xiaoyong ang mga kahon-kahon na mga sandata. Si Xiaoyong ay sinabi din na pag sumapit na ang kinabukasan daw noon ang umpisa ng apocalypse sa buong mundo. Si Xiaoyong ay biglang naisip ang honest na matanda noon. Sinabi niya din na mahirap daw tanggihan ang katulad ng napakabait daw na matanda at apo nito. Kaya naman pupuntahan niya daw ang mga ito para abutan ng tulong. Mula sa masikip na iskinita at luma na mga building ay nagpapasalamat si Xiaoyong dahil nahanap ng Waze ang lugar na sinabi ng matanda noon. Habang umaakyat si Xiaoyong, iniisip niya naman na talagang hirap sa buhay ang matanda dahil pati ang nirerentahan daw nila ay nasa pinakatuktok ng gusali na wala pang elevator. Si Xiaoyong ay kumatok na sa pintuan. Sinabi din ni Xiaoyong na ilalabas niya na daw ang mga supplies na ibibigay niya sa matanda, dahil kapag nakita daw ng matanda na ginamit niya ang kapangyarihan ng singsing, sigurado daw na magugulat lang daw ang matanda. Si Xiaoyong ay ginamit na ang kanyang susi at naglabas ng napakaraming boxes ng supplies. Si Xiaoyong ay kumatok na naman sa pintuan. Sinabi naman ng matanda na papunta na daw siya para buksan ang pintuan. Binuksan na ng matanda ang pintuan at sinabing next week pa daw siya makakabayad ng kanyang renta sa apartment. Nang buksan naman ng matanda ang mata niya, siya ay nagulat dahil si Xiaoyong pala ito. Nagulat din ang matanda dahil sa dami ng kahon sa labas ng apartment niya at tinanong si Xiaoyong kung ano daw ang kanyang ginagawa doon. Sinabi naman ni Xiaoyong na samahan na lang daw muna ng matanda si Xiaoyong ipasok ang mga kahon, bago pa daw makita ng mga kapitbahay ng matanda ang mga ito. Ang dalawa ay tapos na buhatin ang mga kahon sa loob ng apartment ng matanda. Sinabi din ni Xiaoyong na mukhang matibay naman daw ang apartment ng matanda at hindi basta-basta mapapasok. Sinabi din ni Xiaoyong na kailangan daw na paabuti ng matanda ang kanyang ibinigay na supplies, dahil bukas daw ay siguradong magbabago na ang buong mundo. Si Xiaoyong ay may nakita na ikinagulat niya naman. Ang matanda naman ay sinabing lilipat naman na daw sila next month sa apartment na binili niya kay Xiaoyong. Mula sa litrato sa picture frame, nakilala ni Xiaoyong ang babae bilang si Shanshan. Tinanong din ni Xiaoyong kung Shanshan nga daw ba ang pangalan ng kanyang apo. Nagtaka naman ang matanda at sinabing hindi niya daw maalala na sinabi niya ang pangalan ng kanyang apo kay Xiaoyong. Tinanong din ni Xiaoyong kung nasaan daw ang kanyang apo ngayon. Agad namang sinabi ng matanda na nasa school daw ang kanyang apo at nag-aaral ng mabuti. Mula sa nakaraang buhay ni Xiaoyong si Shanshan ay umiiyak dahil kasalanan niya daw kung bakit namatay ang kanyang lolo. Ayon kay Xiaoyong niligtas daw si Shanshan ng kanyang lolo, ngunit namatay ito bilang kapalit ng kanyang kaligtasan. Si Xiaoyong ay nagpa siyang tulungan sila Shanshan at balak itong dalhin na lang sa kanyang base.
Si Xiaoyong ay sinabing hindi na daw sila makakalipat sa kanyang apartment. Ngunit ang matanda naman ay sinabing may kasunduan daw sila ni Xiaoyong. Kaya naman hindi daw siya pwede umatras sa kasunduan. Sinabi ni Xiaoyong na bukas na daw magsisimula ang kalbaryo ng buong mundo, at ang pag-aaral daw ni Shanshan ay hindi na magiging importante bukas, kaya naman samahan daw siya ng matanda at kunin na ang kanyang apo sa eskwelahan nito. Ang matanda naman ay hindi daw maintindihan si Xiaoyong. Iniisip naman ni Xiaoyong na masyadong matanda na daw ang matanda. Kaya naman mahihirapan siya paliwanagan ito. Habang sinusuot ni Xiaoyong ang kanyang singsing, sinabi niya naman na isipin daw ng matanda na magkakaroon ng digmaan ang buong mundo bukas. Ang matanda naman ay sinabing alam niya daw ang pakiramdam ng nasa gitna ng digmaan. Ngunit bakit niya naman daw yun iisipin sa payapang sitwasyon ng mundo ngayon? Si Xiaoyong ay ginamit na ang powers ng kanyang singsing na ikinagulat naman ng matanda. Ang mga gamit sa loob ng apartment ng matanda ay biglang nawala, kaya naman tinanong niya si Xiaoyong kung anong klaseng magic daw ang ginamit ni Xiaoyong sa mga gamit nila. Si Xiaoyong ay sinabing may kapangyarihan daw siya, at kaya niya din daw makita ang hinaharap, kaya naman kung gusto daw ng matanda maligtas ang kanyang apo, makinig daw ito sa mga sasabihin niya. Muling tinanong ni Xiaoyong kung saan daw ang eskwelahan ng kanyang apo. Mula sa kotse ni Xiaoyong, silang dalawa ng matanda ay paalis na. Sila Xiaoyong ay mabilis na dumating sa eskwelahan. Sila ay bumaba na ng sasakyan, at balak ng puntahan si Shanshan sa kanyang dorm. Mula sa isang parte naman ng eskwelahan, may isang babae na inaabangan ng isang grupo. Maya-maya pa sinampal na ng babaeng nakasando ang isa pang babae, at sinabi na ano daw nga ba ang nagustuhan sa kanya ni Xiaocheng. Sinabi naman ni Shanshan na ayaw niya daw sa lalaking yon, ngunit lapit pa din daw ng lapit si Xiaocheng sa kanya. Ilang saglit pa may dumating na naman na babae, at sinipa si Shanshan dahil wala daw itong permiso para magsalita. Habang pinapahirapan ng dalawang babae si Shanshan, may nagsalita naman sa isang gilid at tinanong kung anong ginagawa nila kay Shanshan. Ang dalawang babae ay kilala ang matanda na lolo daw ni Shanshan. Si Shanshan naman ay nagulat at tinanong kung anong ginagawa ng kanyang lolo sa kanyang school. Ang matanda ay sinabing tigilan na daw nila ang kanyang apo. Ang tatlong lalaki naman ay biglang humarang sa daraanan ng matanda at sinabing huwag daw mangialam ang matanda sa mga away ng babae. Ang matanda ay pinagpilitan ang kanyang sarili na umabante para iligtas ang kanyang apo. Ang isang may pamalo naman ay hindi nag-alinlangan na paluin ng malakas ang matanda. Ngunit pinigilan ito ni Xiaoyong at sinabing napakabata pa daw nila ngunit kala mo kung sino na daw sila umasta. Ang mga lalaki ay sinabi naman na meron daw palang nakakatandang kapatid si Shanshan. Si Xiaoyong naman ay sinipa na ng malakas ang lalaki na nagawang mapatalsik ito ng malayo. Ang dalawang natitira naman ay sinabing pagtulungan daw nila si Xiaoyong dahil mukhang praktisado daw ito sa pakikipaglaban. Si Xiaoyong ay seryosong tinitigan ang dalawa, ngunit siya ay napapaligiran na ng dalawang lalaki at balak siyang atakehin sa harap at kanyang likod. Umatake na ang lalaki sa likod ni Xiaoyong, ngunit madali niya naman itong naiwasan. Matapos maiwasan ang atake, iniisip din ni Xiaoyong na bumilis din daw ang kanyang reflexes dahil sa kanyang pag-upgrade ng kanyang stats. Si Xiaoyong ay hinablot ang damit ng lalaki at ito ay binalibag ni Xiaoyong ng malakas. Kaya naman nawalan na ito ng malay. Ang lalaking may patalim naman ay sumugod na, ngunit naiwasan din ito ni Xiaoyong. Bumuelo na din siya para sumipa ng malakas. Ilang sandali pa, bumagsak na din ang huling lalaking bully. Ang natitira na lamang ay ang dalawang babae na natataranta at sinabing huwag daw lumapit si Xiaoyong sa kanila. Ang babaeng naka-black shirt ay sinampal naman ni Xiaoyong. At ang isa naman ay sinabunutan ni Xiaoyong at ito ay tinutukan niya din ng patalim. Ang babae naman ay natatakot at tinanong kung ano daw ang binabalak ni Xiaoyong. Si Xiaoyong ay hiniwa na ang babae. Dahil sa ginawa ni Xiaoyong ang dalawang babae ay nagulat at natakot. Bumagsak na din ang babae at natataranta dahil maikli na ang kanyang buhok. Dahil sa ginawa ni Xiaoyong, galit namang sinabi ng babae na pagbabayarin niya daw si Xiaoyong. Si Xiaoyong naman ay sinabing pabigat lang daw ang buhok ng babae, kaya naman binawasan niya na ito. Si Xiaoyong ay tinawag na sila Shanshan. Tinanong naman ni Shanshan kung saan daw sila pupunta. Ilang sandali pa, sila ay nasa kotse na, si Shanshan naman ay nagugulat dahil bakit daw hindi siya papasok sa eskwelahan. Sinabi naman ng lolo niya na may parating daw na malaking giyera sa buong mundo na pinagtaka naman ni Shanshan. Pinagalitan naman ni Shanshan ang kanyang lolo dahil mukhang napaniwala na naman daw ito ng mga tumatawag at ng praprank ng mga tao. Habang nagtatalo ang dalawa sa likod,
Iniisip naman ni Xiaoyong na ngayong pagkakataon daw sisiguraduhin niya daw ang kaligtasan ni Shanshan. Sinabi din ni Xiaoyong na hindi daw na-scam ang kanyang lolo dahil nanggaling daw sa kanya ang tungkol sa sinasabi ng kanyang lolo. Tinanong naman ni Shanshan kung sino nga daw ba si Xiaoyong. Sinabi na ni Xiaoyong ang kanyang pangalan at nagpasalamat naman din si Shanshan sa kay Xiaoyong dahil sa pagligtas niya kanina sa kanya sa mga bully. Tinanong na ni Shanshan kung ano nga daw ba ang ibig sabihin ni Xiaoyong na may jerang magaganap. Sinabi na ni Xiaoyong na gawa-gawa niya lang daw yun para mas maintindihan daw ng kanyang lolo ang sitwasyon kanina. Natuwa naman si Shanshan nang malaman na hindi naman daw pala totoo ang sinabi ni Xiaoyong. Ngunit si Xiaoyong naman ay sinabi na apocalypse daw talaga ang parating at mangyayari. Nagulat naman si Shanshan at inulit ang salitang apocalypse na may takot at pagtataka. Sinabi ni Xiaoyong na malamang meron na daw balita tungkol sa sinasabi niya ngayon, kaya naman sinabihan niya si Shanshan na i-check daw nito ang kanyang cellphone. Si Shanshan ay nagulat sa kanyang nakita at hindi makapaniwala kung totoo nga daw ba ang napapanood niya. Ayon sa napapanood niya, sinabi ng mga tao na nagkaroon daw ng rabies ang mga tao at biglang nababaliw. Muling nag-scroll si Shanshan at puro zombie na lang daw ang kanyang napapanood sa TikTok. Si Xiaoyong naman ay sinabi niyang inaasahan niya na daw ang pangyayaring ito. Tinanong naman ni Shanshan kung magkaka-apocalypse nga daw ba talaga sa buong mundo. Sinabi naman ni Xiaoyong na may usok na lilitaw kung saan-saan, at ito daw ang nagsasanhi ng pagiging zombie ng mga tao. Ang iba naman daw na nakaligtas sa usok na ito ay mahihirapan daw sa mga taong naging zombie. At kapag namatay na daw ang isang tao, magiging zombie din daw ito. Si Shanshan naman ay sinabing hindi daw siya makapaniwala sa mga sinasabi ni Xiaoyong. Habang nasa biyahe sila naabutan naman nila ang isang matinding traffic sa daan, kaya naman biglang nainis si Xiaoyong. Nakita din ni Xiaoyong na pati ang emergency lane ay traffic na. Sinabi naman ng lolo ni Shanshan na baka maabutan na daw sila ng sinasabing mga zombie ni Xiaoyong. Ngunit sinabi naman ni Xiaoyong na hindi pa daw sa ngayon nakakaabot dito ang zombie virus. Ngunit sa isipan naman ni Xiaoyong iniisip niya na baka nagkaroon ng maliit na zombie outbreak malapit dito, kaya naman siguro nagkaka-traffic. Mula sa traffic naman ay may gustong mag-cut kay Xiaoyong, ngunit hindi niya naman ito pinapayagan mangkat ng lane. Ilang sandali pa nagalit na ang gusto mangkat ng lane. Sinabi naman ng lolo ni Shanshan na mukhang mayaman ang lalaki sa kabilang kotse, kaya naman huwag daw sana magkaroon ng gulo sa pagitan nila ni Xiaoyong. Si Xiaoyong naman ay sinabing papaunahin niya daw mawala sa mundo ang lalaki kung sakaling bumaba ito at sumugod sa kanila. Makalipas ang mahigit 1 oras sa traffic, naging smooth na ang daloy ng mga sasakyan sa kalsada. Ngunit si Shanshan naman ay sinabing palapit na daw sa kanila ang sasakyan ng lalaking nagagalit kanina. Nagulat naman si Xiaoyong dahil hindi pa daw pala sumusuko ang lalaking mongoloid kanina. Ang kotse ay hinaharangan sila Xiaoyong sa kanilang dinadaanan. Kaya naman sinabi ng matanda na kung pwede huwag na daw patulan ni Xiaoyong ang lalaki. Si Xiaoyong naman ay sinabing apocalypse na daw bukas, kaya naman hindi niya daw pagbibigyan ang lalaking gusto harangan ang kanyang dinaraanan. Si Xiaoyong ay binangga ang kotse, kaya naman ito ay tumilapon sa isang gilid ng kalsada. Ang lalaki ay bigla namang lumabas sa kanyang sasakyan, at agad namang nag-report sa mga traffic police. Habang pinagmamasdan palayo ng lalaki sila Xiaoyong, sinabi niya naman na maghintay lang daw si Xiaoyong dahil malalaman daw ni Xiaoyong kung sino ang kanyang binangga. Sumapit na ang gabi at nakarating na sila Xiaoyong sa kanyang base. Sila ay bumaba na at ang matanda naman ay nagugulat dahil sa laki ng lugar na base ni Xiaoyong. Habang naglalakad na sila paloob sinabi ng matanda na sobrang laki daw ng lugar ni Xiaoyong. Sinabi naman ni Xiaoyong na magpahinga na daw muna sila dahil simula bukas daw magsisimula na ang mahirap na parte. Ang gabi ay lumipas na at si Xiaoyong naman ay pinagmamasdan ang paligid mula sa malaking bintana ng kanyang building. Si Shanshan ay nagising na din at ngayon lang daw siya nakatulog ng maayos dahil sa hindi pag-aalala sa mga schoolworks. Dahil gising na si Shanshan niyaya ni Xiaoyong ito para lumibot sa kanyang fortress. Habang naglalakad silang tatlo, pinagmamalaki naman ni Xiaoyong kung gaano daw katibay ang kanyang pinagawang fortress. Pinaalala din ni Xiaoyong na kapag wala daw permiso niya, wala daw ibang pwedeng pumasok dito, kundi silang tatlo lang. Tinanong naman ni Shanshan kung sakaling may mga survivors na pumunta sa lugar nila, hahayaan na lang daw ba nila mamatay ito. Si Xiaoyong naman ay hindi sinagot ang tanong, at sinabing sundan daw nila siya. Habang sila ay naglalakad,
Sinabi ni Xiaoyong na mahirap mabasa ang takbo ng utak ng mga tao dahil sa hirap daw ng kinakaharap ng mga taong makakasurvive na makakarating sa base nila, maaari daw silang patayin nito at agawin sa kanila ang kanilang base. Ang dalawa naman ay biglang nagulat sa kanilang nakita. Habang nakatingin ang dalawa sa lugar, sinabi ni Xiaoyong na may pinagawa daw siyang lugar na pwede tuluyan ng mga survivors na makakarating sa kanilang base. Kaya naman kung sakaling may pupuntahan siya, huwag nilang hayaan ang mga tao na pumasok sa base nila, at patuluyin lamang sa lugar na ito. Ang dalawa ay sinabi naman na naiintindihan daw nila ang ibig sabihin ni Xiaoyong. Tinawag na muli ni Xiaoyong ang dalawa, at sinabing ipapakita niya din daw kung nasaan ang kanilang food storage. Sila ay nakarating na sa lugar, at bigla naman ginamit ni Xiaoyong ang kanyang mind's eye. Nakita din ni Xiaoyong na maganda ang impresyon ng dalawa sa kanya, kaya naman alam na ni Xiaoyong na mapagkakatiwalaan talaga ang dalawa. Habang nilalabas ni Xiaoyong ang kahon ng armas, sinabi niyang armas daw ang pinakamahalaga sa gitna ng apokalips na ito. Binigyan niya ang dalawa ng armas, at sinabing kahit ano daw mangyari, kailangan daw nila protektahan ang kanilang base sa ibang tao. Ang lolo naman ni Shanshan ay naiintindihan daw ang ibig sabihin ni Xiaoyong, kaya naman proprotektahan daw nila ang kanilang lugar kahit anong mangyari. Ang system ay biglang lumitaw at sinabing may misyon daw si Xiaoyong. Ito ay ang hanapin at sagipin ang kanyang dating kasamahan noong nakaraang apokalips sa kanyang nakaraang buhay. Ang misyon na ito ay may reward din na 20 points. Ang system ay nagpakita din ng isang araw na kung nasaan si Sangche. Sa isipan naman ni Xiaoyong siya ay nagagalak dahil iniisip niya din naman daw talaga kung nasaan na kaya ang dati niyang kasamahan. Si Xiaoyong ay aalis na at sinabing tandaan daw nila ang kanyang mga sinabi sa kanila. Tinanong naman ni Shanshan kung saan daw siya pupunta. Sinabi naman ni Xiaoyong na kukuha daw siya ng kanilang dagdag na kasamahan. Si Xiaoyong ay paalis na, patungo sa direksyon ng malaking araw na pinapakita ng system. Mula sa karaoke bar, si Sangche at kanyang mga kaibigan ay nagsasaya at nagkakantahan. Ang dalawang magkaibigan naman ay nagpaalam dahil pupunta sila sa comfort room. Mula sa comfort room ang dalawang magkaibigan ay maingay at nang trip sa isa't isa. Ilang sandali pa ang dalawang lasing na magkaibigan ay palabas na, at sila ay may kasalubong din na mukhang magjowa. Ang babae ay nabangga ng kaunti ni Sangche. Agad naman nagsorry si Sangche, at sinabing hindi niya sinsadya na mabangga daw ang babae, ngunit naiinis pa din ang babae. Ang lalaking kasama naman ng babae ay agad sinipa si Sangche, at ito naman ay napatalsik. Agad naman lumapit si Labo kay Sangche at chinek kung okay lang daw ba si Sangche. Si Labo ay galit na galit at tinanong kung ano daw ba ang problema ng lalaki sa kanila. Ang lalaki naman ay naiinis dahil sa pinapakitang kayabangan daw ni Boy Labo. Ang babae naman ay natutuwa habang binubuhat naman ng kanyang lalaki si Boy Labo. Si Sangche ay nakatayo na at muling nagsorry, wala din daw kasalanan ang kanyang kaibigan. Kaya naman pakawalan na daw sana siya ng lalaki. Ang isang lalaki ay nagtatanggal ng sipon nang bigla niyang makita ang gulo na nangyayari. Ang trabahador sa lugar ay pinigilan ang away sa pagitan ng dalawang grupo. Ang lalaki naman ay sinabing bastos daw ang trabahador sa lugar, dahil ang boss daw nila sa lugar na ito ay walang lakas ng loob hawakan siya. Ang trabahador naman sa lugar ay sininyasan sila Sangche na umalis na sa lugar. Habang busy ang lalaki sa trabahador, tumakbo naman na ang dalawang magkaibigan sa eksena. Ilang saglit pa, ang dalawang magkaibigan ay nakabalik na. Ang isang kasamahan naman nila ay sinabing mukhang hinabol daw ng aso ang dalawa. Si Boy Labo naman ay kwenento ang nangyari sa kanila sa labas. Ang lalaki naman ay galit na galit at sinabing hindi daw pwede magpabuli ang mga mechanical engineering class na katulad nila. Kaya naman balikan daw nila ito para gulpihin. Si Sangche naman ay sinabing kumalma lang daw ang lalaki dahil malapit na daw silang graduate, kaya naman ituloy na lang daw nila ang kasiyahan nila. Ilang sandali pa, may sumipa ng pintuan. At ang grupo ng lalaki kanina ay pumasok na sa kwarto na ikinagulat naman ng grupo nila Sangche. Kasama ang mga bagong kasama ng lalaki kanina, itinuro niya ang grupo ni Sangche at sinabing sila daw ang nambastos sa kanila kanina. Matapos nila makita ang nabugbog na trabahador, ang grupo nila Sangche naman ay agad nang sumuko. Ang mayabang na kasama ni Sangche ay biglang nagsalita, kaya naman kumuha ng bote ng alak ang lalaki at pinukpok ito sa ulo. Si Sangche naman ay nagulat at isinigaw ang pangalan ng kanyang kaibigan na si Shen Xiong. Mula sa labas naman ng gusali ang pamilyar na sasakyan ay dumating na. Si Xiaoyong naman ay napangiti nang makitang nasa lugar daw pala na ito si Sangche. Habang pumapasok na si Xiaoyong sa gusali, iniisip niya naman na kahit may apokalips na daw na nangyayari, busy pa din daw pala sa kantahan si Sangche.